Ayan mga kababayan, John B. Cremolya ay handang-handa na umanong aristuhin itong si Senador Bato de la Rosa. At ito nga mga kababayan, mayroon po tayong napanood na isang reactionist na analyst na rin po mga kababayan sa mga kanyang mga naobserbahan na nangyayari o nagaganap sa ating pong bansa. At ito nga sa kanyang mga pahayag mga kababayan ay mayroon po siyang nasilip na umano'y itong Remulla Brothers ay mayroon pong mga planong naging hindi successful mga kababayan. So ayan po at atin munang panuorin ang video na ito. Itong si John B. Cremolya ay talagang nangangarap ng gising mga kabalitaan. At pinapakita niya sa taong bayan na siya ay matapang dahil ayon niya pa rito, sakali yung lumabas yung arrest warrant mula sa ICC laban dito kay Senator Bato de la Rosa mga kabalitaan, handa ho siya ditong aristuhin itong si Senator Bato de la Rosa. Alam niyo po, itong ginagawa ho ng Remulla Brothers at ang administrasyong ito, alam naman ho natin, hindi natin ito ipagkakailan na talagang pamumulitika lang ho ito. Kasi nung time na group effort na sinasabi dito ni John V. Cremolya aka Renz Berano, doon sila parang nainsulto at napahiya ho sa taong bayan. Hugas kamay ho sila mga kapitan, iwas pusoy sa mga katanungan, lalo na itong kapatid nitong si Boy Prescon na pilit sinasabing kailangan ho nila ng executive session dahil sensitibo ang mga bagay na pinag-uusapan mga kabalitaan. Napakatindit, napakagaling ho ng mga hinampak nito sa kalukuhan. Alam niyo po, pilit ho nilang sinasandalan itong International Criminal Court sa kadahilanan mga kabaitaan para hindi ho sila mahalata na tinutugis ho nila yung mga kaalyado ni Tatay Digong Duterte sa panahon ho ngayon sa ilalim ng Bonget Administration. Kitang-kita ho natin sa kanilang mga bunbunan na ito ay plan B talaga nila, na hindi ho nila makakasuhan sa ating batas dahil alam nila na nahihirapan ho talaga silang sampahan ng kaso itong si Tatay Digong at si Senator Bato de la Rosa. Ngayon, sumasandalo sila, dumidikit ho sila dyan sa ICC para ipamukhaw nila sa taong bayan na wala ho silang kinalaman dito. Poncio Pilato ho sila mga kabataan dahil ang ginagawa ho nila, ginamit ho nila yung ICC. Na kasabwat itong ICC at ng Bonget Administration. Dahil kaduda-duda ho yung pagpunta doon ni Triniling kasi nagmamatigas pa rin ho yung ICC dahil nasa jurisdiction daw, sila daw may karapatan pa rin na lilitisin si Tatay Digong Duterte sa kanilang sariling korte. At ito naman hong ginawa ng ICC, tuwang-tuwa ho dito ang magkapatid na Remulla at ang administrasyon, lalo na itong si Bonget Ngagba mga kabalitaan. So ngayon, yung laro ho nila, nangyari na ho ito kay Tatay Digong Duterte. Kung matatandaan niyo po, pauwi na sana si Tatay Digong mula Hong Kong, biglang naalarma ang kapulisan. Biglang naglabas ng kutusan itong si Diwata Torre na lahat ng mga kapulisan dyan sa Davao ay pupunta sa Davao Airport. Napaka dami hong mga kapulisan. Nung pumalpak ho ito, na walang kasiguraduhan na si Tatay Digong ay hindi ho nakauwi nung time na yon, sinasabi lang nilang kapulisan natin na meron daw silang drill na ginagawa. Nung nalaman at kumpirmado na ho nila, ayun, at dumaan dyan sa Maynila, talagang the same procedure, the same na galawan, ayun, nagkatotoo. At sila po ay nagtagumpay. Now, itong diskarte naman ho ni Bonjing Prescon Boy Remulla, nilalaro niya ho ang impormasyong ito at pinapakalat niya po sa mainstream media na kung saan po meron siyang natanggap na arrest warrant. Ang problema lamang dito mga kabalitaan ay hindi niya ho may pakita. Kahit tatakpan niya lang yung letterhead or may babasahin siya, ipalayo sa camera para makita ho, ganon. Wala ho siyang ebidensya. Kumbaga, tinatakot niya na dito si Senator Bato de la Rosa. Ang mali niya ho mga kabalitaan, akala na siguro magbibigay ho ng kumpiyansa dito si Senator Bato de la Rosa. Na kesya sasabihin niya to, oy, kwentong barbero lang pala yun. Mahilig din pala tong si Boy Presco ng chismisan. At mali ho yung kanyang kalkulasyon mga kabalitaan. Minamaliit ni Bonjing
Mahilig ng chismisan. Talagang mahilig sa chismisan yan si Buyeng Remulla. Yung kakayahan ni Senator Bato de la Rosa na hindi niya po, nakalimutan niya siguro na dati ho itong miyembro ho ng Philippine National Police at naging ama pa ng ating pambansang pulisya, mga kabalitaan. Nilalaro nilang magkapatid at tinanong itong si Renz Verano Remulla kung meron ba silang natanggap. Wala daw natanggap. Kung meron ba natanggap yung Malacanang, wala rin daw natanggap. So iniisip nila para magbigay ng kumpiyansa at mapabilis ang pag-aresto dito kay Senador Bato de la Rosa. Ngayon, nagkakagulo-gulo. Sa sobrang dami ho ng utak nila, para ho sila mga taga 19th Congress na ubod ng katangahan. Sa ginagawa ho nilang pananakot, naging tanga tuloy sila, palpak tuloy yung kanilang plan A. Ngayon, plan B naman ito ni John Vic Remulla, kung sakali daw na may palabas ipababaho na warrant of arrest, handa ho siyang umaristo dito. Uli na ho ang lahat, mga kabalitaan. Dahil hindi na ho nila mahagilap itong si Senador Bato de la Rosa. At hindi ho ito susurrender dahil itong ginagawa ho ng administrasyong ito ay may bahid pamumulitika. Sadyang papatumbahin ho nila yung... Tama po mga kababayan, ito pong lahat na nangyayari, yung mga ginagawa po nila na panggigipit po sa mga Duterte at sa mga kalyado nga ng Duterte, talagang pamumulitika po yan mga kababayan. Gusto nila na mawala po itong mga Duterte dahil alam po nila na ito po ang mabigat na maging katunggali po nila dito po sa politika, mga kababayan. Lahat ng mga kaalyado ni Tatay Digong Duterte, mga kababayan, dahil hindi ho nila mapapatumba ang mga DDS vloggers at supporters. Mas lalong dumarami pa, mga kabalitaan. So akala nila maisahan ho nila dito si Senador Bato de la Rosa, mga kabalitaan. Ganon din ang nangyari nila kay Saldico. Ngayon, itong si John Vic Remulla, aka Renz Verano, napakakapal hong pagmumukha nitong inampak na itong animal na ito, mga kabitaan. Ang dami-rami ho nilang budget yan, yung intelligence fund ho nila. Ba't hindi ho nila gagamitin ito para gastusan at hahanapin dyan sa ba yun? Portugal? Saan ba yung bansa yun si ano? No? Parang sa Portugal yata yun eh. Ba't hindi ho sila gagastos? Lilipad sila doon, magpapadala sila ng ahente para mahagilap po nila itong si Zaldico. Ba't sila ay nakikiusap sa taong bayan? At yung kanilang pinakiusapan pa, yung mga overseas Filipino workers at mga residente doon, na alam ho nila na hindi ho ito kalyado ng administrasyong ito. At malaki ho ang galit ng mga OFW sa administrasyong ito, lalo na sa magkapatid na Renz Verano Remulla at Boy Prescon Remulla, mga kabalitaan. At saan po ba nilalagay itong pundo na ito? Ba't hindi ho kayo gagastos? Tapos gawin nyo lang libre yung inyong pakiusap sa mga OFW. Baka nasa bulsa na nalagay yung pundo na yan. W dyan sa Portugal. Kung mahanap ninyo, una ng picture at ipadala dyan sa Maynila sa kanilang tanggapan. Saan ba inilagay yung kapal ng pagmumukha nitong si John Vic Remulla, mga kabalitaan? Nangingi pala kayo ng tulong sa mga OFW, imagbigay rin kayo ng pabuya. Para magkaalaman na at laglagan agad. Nasaan ba yung punduho ninyo? Nasaan po ba yung intelligence fund? Ba't ayaw nyo talaga? Ay, sa bagay, itong administrasyon na ito, mga kabitaan, hindi ho trabaho yung inuuna nito para sa taong bayan. Trabaho nila, inuuna nito para ho sa kanilang mga bulsa. Ganun na po yun. Hindi ako naniniwala. Yung mga ginagawa ko nila ngayon na pagpapatahimik kay Tatay Digong Duterte, pagpapadala nila sa dahig, pagpapakulong, pagkidnap ho nila, wala ho itong kapalit ng administrasyong ito, mga kabalitaan. Malabo ho yan. Malabo pa ho yan sa sabaw ng pusit, mga kabalitaan. Kaya huwag nyo na kaming utuhin. Kung gusto nyo, marisolba ang kasong ito, ang nakawan sa gobyerno, sa mga lugar nyo mismo, sa inyong tanggapan, linisan nyo muna. Pangalawa, kung gusto nyo talagang matumbok at mahuli itong si Saldico, mag-group effort naman kayo. Nagawa nyo nga mag-group effort kay Tatay Digong. Ito pa kayang si Saldico? Ano bang, ba't tumagal pa? Ba't na umabot pa sa ganitong panahon? Napaka-alakwenta nyo pala. Kung merong pabuya, siguro napakabilis. Tama. Kaya ikaw, John Vic, yung kayabangan mo, nakala mo ikaw nang nagmamayari sa bansang Pilipinas, limitahan mo yan. Baka may masisiraan ng ulo at hindi natin alam kung anong gagawin sa'yo, delikado na, baka kinabukasan headline ka na sa mga pamantalaan dyan sa Maynila.
Kasi hindi yan maaaring walang magagalit sa mga ginagawa nyo. Tahimik lang yung iba. Lalo na yung mga kapatid nating Muslim na talagang karamihan, majority ho dyan sa Mindanao ay taga-suporta ng mga Duterte. Pero kayo, umaasta kayo, akala nyo sa inyo yung Pilipinas, akala nyo alipin nyo yung mga taong bayan na kami dapat ang mag-utos sa inyo, pero hindi nyo ginampanan ang inyong trabaho dahil hindi ho serbisyo para sa taong bayan ang inyong inuuna. Siniserbisyuhan nyo lang yung dambuhalang tambuaya na kurap ayon pa ni Saldico at itong isang mas mastermind sa korupsyon ng ating bansa, itong si Bongit, na ayon din kay Saldico, mga kabalitaan, talagang mahiya naman kayo. So ayan mga kababayan, no, at talagang may punto po yung mga sinasabi po dito ni Dan Agan, mga kababayan, ano, na ito ngang ginagawa po ng administrasyon ngayon, talagang panggigipit po ito, o ito po ay dahil sa politika po, mga kababayan. Talagang nais po nila na itong mga Duterte ay mawala na po, mga kababayan, dahil ay talagang ito po ang hadlang sa kanila pong mga plano sa politika, mga kababayan, na gusto nila na sila na po ang maging maghari-harian po sa atin pong bansa. So agree po ako dito sa mga kanya pong obserbasyon, no, sa mga nangyayari, lalong-lalo na nga dito sa magkapatid na Remulla, na alam po naman natin na talagang nagpapapil po ito ngayon, mga kababayan, no, ang Remulla Brothers, na talagang yung pong ginagawa po nila ay doon po, no, para po sa kay PBBM, hindi po para sa taong bayan yan, mga kababayan, ang kanilang mga serbisyo na dapat sana ay para sa taong bayan. So talagang wala po tayong masahan dito po sa Remulla Brothers. Tama po naman ang mga sinasabi po dito, no, ni Dan Agan balita, mga kababayan. So kayo po, kung ano po inyong mga komento, pakikomento lang po dyan sa ating comment section, at see you po sa next video ko. Palagi lang po tayong mag-ingat saan man tayo naroon.